song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Sa'yo ang pagkukulang kung kaya't ikaw ay iiwan. Nasa iyong lahat ang pagkakataon, patunayang ako'y iyong mahal. Kay tagal ko ring naghihibang at nagbubulag-bulagan na lamang. Kahit alam kong ika'y sadyang ganyan, ako ay may luhang lilisan. Nadarama kong di ka na magbabago, kaya mabuti pang ako ay lumayo. Hindi ko na makakayanan pa na laging nagbubulag-bulagan. For crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity. You will just have to kill me. Duterte na galing Hong Kong nang arestuhin, kinwestiyon ang basihan ng pag-aresto sa kanya. Pamilya ng dating Pangulo umalma rin. Tinan mo, abusado kayo na sila. Sa isa sa pinakahuling panayam bago siya arestuhin, Duterte sinabing hindi niya tatakbuhan ang kinakaharap na kaso. I will deal with the problem directly as a lawyer. Sa Villamor Air Base, idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang arestuin kanina sa kanyang pagdating galing Hong Kong. Napakahigpit ng seguridad ay pinapatupad ito. Bantay sarado ang lahat ng base. Dito na rin sumunod ang taga-suporta ng dating Pangulo. Pagtalapag sa NAIA mula Hong Kong, diretso Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, binasahan siya ng Miranda rights kaugnay ng sinilbi sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen. Pursuant to Article 25.3a of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7.1a of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines. Must be murderous. Hindi lang ito. At kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, ang anak nila na si Kitty at ilang miyembro ng dati niyang gabinete na patuloy na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. General naman kayo. Alam niya ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa jargon lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? Sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base na pinakain ng dating Pangulo at chinek up ng doktor. Maghapon naman sa labas ng Villamor Air Base ang mga abogado niya na sina Silvestre Bello at Attorney Israelito Torion. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant. Wala naman. Bandang hapon, pinadala sa Pangulo ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC.
Ang anak ni Duterte na si Kitty, nag-post ng medical certificate ng kanyang ama na kailangan siyang i-admit sa ospital dahil sa posibleng komplikasyon dahil sa sakit na diabetes. Nag-post din siya ng larawan ng dating Pangulo na natutulog habang naka-oxygen. Ang pagpapadala sa kanya sa ospital din ang inihirit ng pamilya ni Duterte habang kausap si CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Gusto ni Torre na gawin na ang booking procedure kay Duterte sa Villamor Air Base pero gusto ng pamilya na gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. At sa isang punto, hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilan sa Pilipino ang nakahuli kayong araw na to? Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, kailangan ng Pilipino ang dinukaya. Ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the Hindi pa sigurado kung saan dadalhin ang dating Pangulo hanggang sa mga oras ng i-file natin ang report na ito bandang alas 4 ng hapon. Walang nagsasalita sa pulisya. Muli naman nag-post ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty na pinag-uusapan na raw ang pwersahang pagpapasakay sa kanyang ama sa eroplano. Pakinggan natin ang pahayag. our obligations under the That's right. Okay, sir? Ang inaano lang din mo namin. Ganyan kami na Sir, ganito. Ito na yung sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from? Okay. So we need The hard to way? know. The We hard- need to know ma'am, when you're ma'am, bringing our ma'am. president. Ma'am, the hard way? Sir, we need to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. The hard Sagot way. po kami. The hard way is for me to Kasabay ng lalong pag-iingay ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang lalo namang paghigpit ng seguridad dito sa labas ng Villamor Air Base sa katunayan. Bukod sa mga nakabarikadang pulis sa labas ng gate, nag-deploy na rin ng fire truck. Vicky Abduraman. Tensyonado sa NAIA bago pa ang mabilis na pag-escort kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pa Villamor Air Base. At kahit sa loob ng eroplano bago siya bumaba, tila inalmahan na ng dating Pangulo ang pag-aresto. Nakatutok si Maki Pulido. Bago pa lumapag ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong, nagkalat na ang mga pulis at mahigpit ang seguridad sa NAIA. Dumating si PNP Chief Romel Marbil kasama si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre. May kasama silang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bitbit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Sa loob ng eroplano, may kausap na si Duterte bago bumaba. Warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Sa labas ng boarding gate, napanood sa Facebook Live ni Alex Paul Monteagudo, ang dating National Intelligence Coordinating Chief ni Duterte, ang diskusyon ni Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago lumabas ng eroplano ang dating Pangulo. Kuha ito sa tube o ang dinaraanan ng mga pasahero palabas ng eroplano patungo sa concourse ng airport. Paglabas ng eroplano, kasama na ni Duterte ang partner na si Hanilet, anak na si Kitty, sariling mga security at mga dating gabinete. Sa Instagram live ni Kitty, napanood ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet bago dumiretso sa VIP holding area ng NAIA Terminal 3. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi atong lagi. agianan. Wala lagi wala. Mula sa airport, diniretso si Duterte sa naghihintay na coaster ng PNP sa labas ng NAIA. Sumama sa kanya si Hanilet, si Kitty, mga abogado at ang mga dating cabinet secretary niya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos,
okay ako. What's your plan po? Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time, since as far as I can remember, maaga ako nung ilang years early on, so that to be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. Sinabi po ng Malacanang na nagre-ready po sila for any eventualities. Meron nga po bang dapat paghandaan ang gobyerno, sir? It's just a simple matter of tendering the warrant. All I have to do is just to abide by the rules. Libro naman lahat yan. So if there is an arrest order and you are served the warrant of arrest, pwede tanggapin mo and then go to the court and explain what is this all about. Huwag na natin patagalin to. We go to trial and let's find out if what you're asserting is true. Aside from this po, sir, meron din pong i-final sa inyo sa DOJ na inciting to sedition. Unang-una, what's your take on this po? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specific sa ngayon ko lang nalaman. Yun naman sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I am ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not no excuses to give. I offer no apology. I did what I had to do kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early on it for history to make the accurate count. Pinag-uusapan din ho ngayon, syempre, yung impeachment po ni VP. Is it true that are you really going to join in her defense team? Yes. Pero you won't be the lead counsel anymore, sir? Well, I will deal with the multiple problems as they come along. Sir, nakapag-usap the basic issues remain the same. Sa tingin niyo ba talagang tutuluyan siya? Pwede. Politika kasi itong Pilipinas. We will respond legally. Ano pong pinayo niyo sa kanya, sir? If there's any po. Pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Kung ma-presidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Huwag mo takot, sabi ko makulong ka. Meron pa bang nakikitang pag-asa, sir, na mag-reconcile pa rin kayo with the Marcoses? Actually, ma'am, wala kaming away ni Conte. So it would even surprise Marcos if I go to him pleading for an amicable settlement and he will just simply say, what are you talking about? What for? We never quarreled. And for the few meetings that we have had in the past, wala naman tayong no verbal tussle at all, no arguments, no nothing. And wala kang hiningi sa akin, wala naman akong ibinigay sa iyo. So it's kind of silly to really to speculate that
there is such this thing about the president. So how are you considering President Marcos now, sir? I consider him the president until now because he's the president really. Hindi naman siya makatakbo legally. So he's out, I'm out. Hindi naman kami may kaibigan yung magtagpo lang para tsika-tsika. Ganun lang ang buhay. Ano po ang masasabi ninyo doon sa sinasabi ng mga supporters po ninyo na pag pinilit po nila kayong arestuhin, magkakagulo? Intindihin nila ang ating gobyerno and that this is a government of laws and not of men. I would not be anticipating any action in the near future. But it may come. Dadating, abogado man ako. Titignan natin. Let us see what comes up. If may nakita silang butas sa akin, they can prove it. Then I go to prison. Mamatay man ako bukas o ngayong gabi, hindi na ako babangon. Tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo ng gusto noong unang panahon. Salamat po. Tila nabunutan ng tinik ang mga naulila umano sa extrajudicial killings. Sa Duterte drug war, ngayong arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang oras matapos mabalitaan niya nagtipon sila sa isang bisa para sa matagal na nilang hiling na hustisya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bit-bit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pa ang buhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belen Daa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayong magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na offer na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte. At possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court. At ito ay talagang maging taon na ng jubileo, kalayaan at hustisya, lalong-lalo na para sa mga AJK families na nag-survive. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ng tiyuhin ni Kian de los Santos. Ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa isa sa mga abogadong tumutulong sa reklamo, nangangala pa rin ng impormasyon ang ICC. Investigation pa rin. Ito kasing itong stage na to, hindi pa siya kaso. Inimbestigahan kasi ngayon, sino ang may kasalanan. Ang hinihingi ng ICC ay impormasyon. Okay. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay uusad tayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bigo namang makalapit kay dating Pangulong Duterte ang ilang kaalyado, kabilang ang longtime aide niyang si Senador Bongo. Nakatutok si Ian Cruz.
Dahil sa lagay umano ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunduin sana siya ng mga kasamang doktor at ambulansya ni Senador Bongo sa NAIA. Pero bigo silang makalapit sa dating Pangulo. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Idiniretso si Duterte sa Villamor Air Base, kaya doon naman nagtungo si Go, pero hindi rin siya pinapasok. At kahit nang sunduin siya ng partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia, hindi ito umubra. Baba na ako para makabalik ko sila. Hindi na ako papasok. Hindi pa rin sila pinapasok kahit nang babain ni Avancenia ang mga sundalong bantay. Yun po sir ang instruction. Na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction sa amin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Sabi ng anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte, pinagkaitan ng atensyong medikal ang kanyang ama na tila tangkang pagpatay. Pinipilit daw nilang sumakay si Duterte sa isang eroplano na hindi alam kung saan patungo gamit ang isang warrant ng ICC. Vice President Sara Duterte, nakabalik na rin ng bansa mula Hong Kong. Ang mga nakasaad sa warrant of arrest mula sa ICC para dakpin si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.